After our Masbate adventure, it was time to hit the road again. This time, papunta sa isa sa mga underrated gems ng Pilipinas, Romblon. From San Andres, Quezon, we rode all the way to Lucena, hopped on a 14-hour ferry, and woke up to a brand new island waiting to be explored. From San Andres, Quezon, dumiretso kami papuntang Lucena Port para doon magpahinga at magstay bago bumiyahe ng papuntang Romblon. Kinabukasan, dumaan muna kami sa SM Lucena for brunch before heading back to the port kasi 5 p.m. pa ang schedule ng ferry. We left our motorcycle sa port. Shoutout sa friend namin from the SAPH Club who helped us out. Thank you, Press Diary. Iniwan namin yung motor kasi mas practical mag-rent ng motorcycle sa Romblon kaysa isama namin sa Roro ng Balikan. Then finally, nakasakay na rin kami sa ferry, ready for the 14-hour ride papuntang Romblon. Hi guys! It's day 9 of our adventure and now we're off to our 67th province. Romblon! So ayun naman, at kami sa labas kasi nga mainit pa. Hindi pa kasi naka-on yung isang aircon, tapos open lahat ng pinto, tatlong pinto meron. Tapos ang daming tao, so mainit sa loob siya. Namabas na kami dito. Ang ferry dito, which is yung na-inquire ko na nung una pa lang, tinawagan ko sila 900. Yung pala, yung 900 na yun is premium room na raw. Yun yung nakatatakay premium room. Kasi aircon room pala. So, mas mura ng 100 pesos yung hindi aircon room sa taas. Sa, open lang siya. Tapos upuan lang na. Pero upuan lang, o kung ano yung usual na upuan na inupuan namin nung bumiyahe din kami sa Masbate, ganun lang rin. Pero mas okay dun, no? Kasi kahit sa aircon ka pumesto, same price. Oo, same price. Pero dito 800, tapos 900 dito sa aircon. So, dahil so dahil 100 lang may difference, tapos kama, bed yung doon na kami sa may bed. Kasi ang tagal ng bus. Hindi nga sure yung 8 hours Sabi mga madaling araw na kami darating doon, mga 4 a.m. Ang sabi 4 p.m. alis 4:57 p.m. Tapos nadilim yung ulap. Yung kalangitan, so baka uulan. So, baka lalong matagalan sa biyahe. Ayun, 900 yung binayaran natin, may terminal fee pa. 30 pesos sa kanya. Sa senior PWD, walang bayad. Tinuntakan lang ako. Exempted nakalagay, nabubura na eh. Yung discounted price ng ticket ng senior PWD sa premium room, 648 lang siya. So, ayun, magpapahinga lang kami and 01. Mas malamig pa sa CR kasi naka-aircon at malinis. Buti nga malinis at mabango yung CR. Ayan. May aircon. Tapos tatlong cubicle. Isang pang senior PWD. Good morning guys! It's day 10 of our adventure and now we're in Romblon. We're currently at Mendez Hotel. Walking distance lang siya from the port. It's currently 6:56 a.m. na. So, 12 hours yung biyahe natin sa Roro kasi meron pang mga port na inistapan bago dumating dito sa Romblon. Mga 6 p.m. tayo umalis sa Quezon, sa Lucena Port. Mga 6:13 tayo dumating dito sa Romblon Port. Buti na kinuha natin yung aircon dun sa port kasi may higaan yun. So, nakatulog kami, nakahiga. Kaya lang may baby. So, nagigising-gising kami pag umiiyak yung mga babies. Magpapahinga lang muna tayo for today. Since hindi natin dala yung motor natin, mag-rent tayo ng scooter. So, buti na lang si nanay dito sa accommodation. Meron din silang scooter. And ito yung room natin for tonight, for today. Baka for 2 days tayo dito. This is our room. Pagpasok, ayan na agad ating double bed. And then meron din siyang double deck kasi it's up to 5 persons. Meron tayong emergency light dyan, and then my electric fan. Fan room lang yung kinuha natin. And then my drawers, my window, and then meron tayong TV, my table, and then my mirror.
May mirror, may monoblock, may sink, and meron ding sariling CR. O, diba? So, kung dala natin sana yung lutuan natin, makakapagluto-luto tayo dito. And then, meron pang isa pang electric fan. 700 pesos lang siya per day. So, 24 hours, 700 pesos. And since may PWD discount si Dang, so in honor nila yon and it will only be 540 pesos. Mas okay na siya. Walking distance lang siya from the port. Wala pang 5 minutes nandito na kami. Dala-dala namin yung gamit. Although nasa 4th floor kami, pero may view tayo ng port. Tingnan natin. Ayan. Ayan ang ating ferry kanina. Ay, may mga windmill din sila. O, ayan. Ayan ang view natin from the balcony. Ito yung ating room. Ayan, may pagtatambayan tayo dito sa labas. And yan lang nilalakad natin. Hi guys! Good morning! Welcome back to another vlog. It's day 11 of our Masbate Romblon adventure. It's already 9:30 a.m. Dapat kasi 5 a.m. Pero, Hindi kami makatulog. Sa mga alas 12, pasado na kami nakatulog. Kasi talagang night owl kami. so night out talaga kami. But, kailangan natin ng magising ng maaga kasi nga, syempre, Ma-enjoy yung Romblon. Romblon. Tsaka nag-rent kami ng scooter. Ang ano yun, 24 hours lang yun. So kaya nga late namin kinuha kagabi para at least kahit late kami makauwi mamaya. Kasi para for one day lang kasi 24 hours yun, 500 pesos. So, dito na rin namin sa accommodation nakuha kay Kaya nanay na Mendez Transient. lagay namin yung Mga ilalagay namin yung contact details, info nila sa description. And kahapon, ayun nga, natulog kami kasi nga hindi kami nakatulog dun sa ferry dahil may mga Yun siguro, isa sa reason siguro yun, ito lalo to habang tulog. So, ayun. Kaya hindi makatulog kagabi. Kasi nakatulog din siya pagdating namin dito dahil sa ferry. Kasi lumulutang-lutang pa. Maalon-alon pa pala. Oo.
naman kami. Kasi hindi na makuha yung mic sa bus. So yan, kinuha ko na yung mic. Ayun na nga, mag-quarter to 1 na at umahon na kami kahit tayo ko. Kasi ang sarap mag-swimming. Salamat sa sandbar at hindi masyadong maalon. Kung makikita nyo ngayon, dito sa unahan ng sandbar, napaka-alon. So as non-swimmer, syempre din tayo sa safe. And aahon na kami dahil mag-360 pa tayo dito sa Romblon. At mga 2 hours at saka magla-lunch pa. So ayaw na natin magpaabot ng gabi. So ang entrance fee dito is regular is 60 pesos. Pero for students, may PWD, tsaka senior na walang ID, 40 pesos. Pag may ID, 30 pesos or 50% off ang entrance. And then, wala silang parking. So, sa labas lang kami nag-park. And then, mga 5-minute walk papunta dun sa sandbar. Hi guys! So dito kami kumain ng lunch sa Gangnam Grill. Tapos na-meet namin yung owner, siya si Miss Jacqueline. Sinabot daw siya dito ng pandemic. Tapos hanggang sa, dito na siya nag-start mag-business. Nagtinda lang siya ng barbecue dito. Tapos hanggang sa, ito na, lumaki na. Ito, ayan yung space niya. Ayan, yan. Tapos, from Pampanga raw talaga sila. Pero ngayon, dito na rin siya, pati nanay niya at kapatid niya, kinuha na niya dito. So, pag napasyal kayo dito sa Romblon, kain kayo dito, try nyo. Masarap talaga, yung promise. food. Na-try na namin. Thank you. Hi guys! It's already 10:30 at kauwi lang namin dito sa accommodation namin. Basa. Inulan kami. Ang lakas ng ulan. Ang tagal. Kasi kanina pa mga parang 9 p.m. Oo. Kasi Tapos nag-dinner na tayo lang kumain. kami. Mm. Tapos naligo na kami and all. Nakapag-work pa ako saglit bago maligo. Tapos nag-brown out pa nga. Nag-brown out yan, nagising siya. Mga around 7 p.m. yun nag-brown out. Tapos alis na kami para kumain. Yung unang pinunta namin yung kakainan sana namin yung una nating kinainan yung isang araw. Magpapasta. Kaso Italian. ang daming tao. Punong-puno, galabas, may extended pa na table dun sa kabilang side sa kawid. Tapos nag-ikot kami. Tapos nakakita rin naman kami na isa pang parang bistro din. Nagbebenta din sila ng mga burgers, mga pasta. So, kumuha ng mga masarap. So, doon na kami kumain. Actually, pagdating namin, umalis Sunod-sunod na yung Oo. customers. Biglang daming customer. Closing na sana sila. Dumating yung isang grupo ng ng volleyball team ng mga armed forces, mga army. AFP sila eh. Oo, tapos may dalawa pang Dalawang partners couples, din. oo, na dumating. Bukod sa matagal kami kumain, bigla namang umulan nung maya-maya ready na kami umalis. Bigla umulan ng Tapos, malakas. Titigil, hindi tumigil, humina lang. Sarap Aalis na ulit. sana kami. Sinuot ko na yung helmet. Biglang bumuhos na naman nung pinatong ko pa lang yung helmet sa ulo ko. So, nung medyo humina-hina na, inano na namin, ginuho na Sinugod namin. So, habang hinihintay namin tumila yung ulan, we decided na
Kasi pupunta pa dapat tayong Sibuyan Island Para sa bukas. Cresta de Gallo. Oo, explore natin yung Cresta de Gallo. Pero, Yung weather is not weathering with us. unfortunately, yung weather, Talagang mukhang hanggang uulan. Sunday. Oo, hanggang Sunday pa raw. Sabi sa weather forecast. Sabi nga ni Kuya, yung may-ari nung pinainan namin kanina. Sabi niya na, daw talaga ngayon, La Nina, La Nina. na ibalita naman daw pala yun. La Nina raw talaga ngayon. So, ang pag-uulan raw talaga hanggang mid-March raw. Mid-March na ngayon. So, sabi niya, baka nga daw hanggang katapusan pa ng March. Tapos April na yung talagang summer or dry season. So, ayun. Nag-decide na kami na... Huwag na kami tumuloy. Kasi instead na, syempre kung tutuloy kami, magsuspend na naman tayo ng accommodation. Oo. Kasi kung halimbawa, umuulan or hindi maganda yung panahon, kung malakas yung alon, syempre yung hangin. Hindi Syempre, matuloy yung hindi mga maganda dun sa, ferry or mga hindi maganda dun sa isla. Kung hihintayin naman namin Ayan, gumanda lumasa yung... naman. Ayan na nga. Ala, lakas. Kung hihintayin naman namin gumanda yung panahon, ilang Hindi. araw na naman Extend tayo kami extend sa accommodation. Oo. So, since nakaikot naman na tayo dito sa Romblon, ayan, Oo, na nag-360 360 tayo kanina. Nakakabitin, bitin na bitin siya. Oo, di ba? Noong una, nag-beach kami sa Bonbon Beach. Afternoon, Tapos, kumain. afternoon, Lunch. nag-lunch. In afternoon, tinuloy na namin Biyahe na. ikot. Pero maya-maya lang kami nagsa-stop manit. May magandang view, ganyan. Magandang view, picture-picture. Tapos Tapos dun sa mga marble, mga marble doon. Oo, ang daming gumagawa ng Dami. marmol. Tapos maya-maya sabi, hala, malapit na tayo. Sabi ko, alam, parang nakakabitin naman. Mga 4 p.m. pa lang. No? Hinahanap ko yung kalsada na mga ganon, yung mga parang sigsag-sigsag. Nadaanan na pala Wala nang pasa pala. Sabi ko, wala nang pasa pala tayo doon. Ang bilis Oo. naman. Sabi ko, parang hindi ko naramdaman. Tapos malapit na kami. May matatapos na namin yung loop. Kasi yun lang yung mismo ng Google Maps. Yun yung kalsada lang dito. Kasi yun lang yung maayos na kalsada. Actually, hindi nga talaga lahat maayos kasi may part na sira yung kalsada. Tapos, pero hindi naman mahaba, hindi naman umabot ng kilometers. Parang Parang 100 ang pinakamahaba na, baka mahaba lang is 200 to 300 meters. Pero lahat naman sementado. Pero may mga mga landslide na. Tsaka meron doon na parang wala na talagang barrier sa gilid. Talagang dediretso ka. So, Eto ingat ko to. Buti na hindi ako yung driver. Nalulula pa siya. Pero ang ganda ng view dun sa coastal road. Oo, maganda. Maganda talaga. Although, after nung Bonbon Beach, lahat na ng beach is pebbles, rocky. At dahil Pero maganda nabitin pa rin. nga sa ride, pagdating namin dito, ikot kung saan dyan. Hanap kami ng anong pinto natin? Mag-withdraw. Buti naka-withdraw na kami. Kasi nga, para sana dun sa Sibuyan, pang Cresta de Gallo. Baka kasi ma-sure. Tapos sabi ko, aga pa. Kasi nga, hanggang alas 6 yung rental nung scooter. Tapos akyat ulit kami dun sa Puwersa San Andres. San Andres. May picture-picture. Oh, yun. Kasi hindi namin napuntahan yung loob nung kahapon kasi madilim na. Tapos yun, picture lang kami doon. Tapos bumaba na rin kami ulit. Tapos umuwi dito. Pero wala ang sunset kasi ma-cloudy. Oo, wala. Buti na lang kahapon meron Magandang magandang picture sunset. nakakuha. Ngayon, kanina, hindi. Kasi nga maulan-ulan. Kahit nung nasa Bonbon Beach tayo, di ba? Tinatakpan ng makapal na ulap yung sun. Pabor naman sa amin kasi syempre, hindi masyadong tirik yung araw. Kaya kami doon sa dagat. Naglubog sa dagat. So, ayun lang. So yun. So bukas, babiyahin na kami pabalik ng Lucena. At sana, mag-ride na tayo. maganda yung panahon. Walang ulan. at lalo pagtawid doon kasi pagdating ng Lucena, magmumotor na ulit kami. So, ayun lang. Magtatrabaho lang ako saglit kasi may one-off project. Wala naman akong work. Para may one-off project lang na sinesend yung dati kong client and magpapahinga. Baka magstay tayo ng one night dito or bukas sa tanghali kasi after lunch yung ferry pabalik ng Lucena. Hi guys! Welcome back to our channel.
It's 2 a.m. on a Friday. 2 a.m. March 21st. At nandito na ulit tayo sa Lucena City. At nandito na yung motor natin. Nandito pa rin. At nandun yung mga gamit natin sa my guardhouse. Aayusin na namin yung mga gamit namin. Kaya medyo malakas yung alon kanina. Kaya nahilo-hilo kami. Si baby nagsuka. Sumbong mo dyan. Tawag ng uwak. Si baby nagsuka. Ako, as usual, itinulog ko lang para hindi ako masuka. Malakas ng alon nga talaga. Alon kasi. Oh, nung pupunta, hindi naman ganun ka-alon eh. Nung, ayun, tsaka hindi kami kumain sa barko. Kanina kasi kahapon kumain kami sa barko. So yung lahat ng kinain namin, lahat ng kinain ni baby, sinuka niya. Nakatulog naman kami kahit papano sa ferry. Kaya magra-ride na tayo diretso pa uwi. 6 hours. Pero gutom na ako eh. Si baby hindi. Kasi nga, nahihilo-hilo pa siya. Yung pati yung Bonamin na ininom niya, naisuka niya. So, ayan na nga guys. Nasiraan pa nga kami ng motor. Ayaw mag-start ng motor. Pinapadyakan ni Dang, ayaw. Tinulak na rin. Tinulak ko, tapos tinulak na rin ni Kuya. Ayaw pa rin mag-start. So, paalis na sana kami. Anong oras na ba? 2:30 na. Naka-ready na kami, naka-gear na kami and all. Yung motor na lang ayaw mag-start. Ayun, nag-start na rin. Haha. Ilang araw kasi hindi na pa start. Pero ayan na. Makakauwi na rin.